Mas pinalakas na pagtugon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Yan ang garantiya ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sa bisa ng Executive Order No. 110, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Sa harap ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagbabanta sa supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang na rin ang mga pagsasara sa mga kritikal na ruta ng langis tulad ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagkaantala sa daluyan ng petrolyo sa buong mundo. Ayon sa kautusan, may rektang epekto ito sa bansa na posibleng magdulot ng kakulangan sa enerhiya. Lalo't bilang isang net importer ng langis, nananatiling umaasa ang Pilipinas sa supply mula sa ibang bansa, kaya't mas apektado sa pagtaas ng presyo at kakulangan ng supply. Dahil dito, ipinatutupad ang mga agarang hakbang upang matiyak ang katatagan at sapat na supply ng enerhiya sa buong bansa. Kabilang na riyan ang pagbuo ng UPLIFT o Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program. Isang whole-of-government response para panatilihin ang tuloy-tuloy na serbisyo at protektahan ng mga mamamayan. Pangungunahan ng Pangulo ang UPLIFT Committee kasama ang mga pangunahing kalihim ng gobyerno upang mangasiwa sa implementasyon ng mga polisiya. Kabilang sa mga tungkulin nito ang pagtiyak sa tuloy-tuloy na supply ng langis, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan, pagpapanatili ng operasyon ng transportasyon, mga ospital, utilities at iba pang kritikal na serbisyo, pangalagaan ng katatagan ng ekonomiya habang pinoprotektahan ang vulnerable sector laban sa epekto at matitinding pagkaantala na dulot ng patuloy na krisis sa Middle East. Pagtiyak sa agaran, episyente at walang sagabal na paghahatid ng mga serbisyong pampubliko kabilang ang pagpapabilis at pagpapasimple ng lahat ng proseso. Gayon din ang pagbuo ng mga pangmatagalang solusyon at estratehiya sa demand upang mapababa ang konsumo ng mga produktong petrolyo sa mga kabahayan, maging sa commercial, industrial at public utility sectors. Sa ilalim ng EO, inatasan ng Department of Energy na manguna sa pagpapatupad ng mga energy supply management measures, kabilang ang pag-optimize ng supply, load adjustments at mahigpit na energy management bilang bahagi ng hakbang upang mapanatili ang katatagan at sapat na supply ng enerhiya sa bansa. Mahigpit ding pinababantayan sa ahensya ang pag-aksyon laban sa hoarding, pananamantala at manipulasyon sa supply ng langis. Pahihintulutan din ang agarang pag-aangkat o procurement ng langis at iba pang energy supply kasama ang pagbibigay ng advance payments upang masiguro ang sapat na inventaryo. Ipatutupad din ang mga regulatory measures sa electricity market, kabilang ang posibleng suspensyon ng wholesale electricity spot market kung kinakailangan. Iniutos din ang pagpapabilis ng mga permits at approvals para sa mga bagong mapagkukunan ng enerhiya upang madagdagan ang power supply sa bansa. Inatasan naman ang mga kagawaran, ahensya at tanggapan ng pamahalaan na ipatupad ang kailangang hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na krisis sa Middle East, alinsunod sa kanilang mga mandato. Ang DOTR ang naatasan para suportahan ang public transport sector sa pamamagitan ng pagbibigay ng fuel subsidy, pagpapatupad ng libreng sakay, gayon din ang pagtiyak na mababawasan ang transport cost sa mga pampublikong sasakyan. Inatasan ng DSWD na pabilisin ng paglalabas ng tulong at magbigay ng suportang pangkabuhayan sa mga apektadong sektor, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang vulnerable group. Pagbabantay at pagkontrol sa labis sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ng TOCA sa DTI at pagpapatupad ng mga programa para suportahan ang mga negosyo. Dapat namang matiyak ng DA ang sapat na supply ng pagkain at mga agricultural input sa abot kayang presyo at magpatupad ng mga hakbang at programa upang suportahan ang mga magsasaka at mangingisda. TOCA sa DMW ang matiyak ang kaligtasan at agarang pag-uwi ng mga OFW ang apektado ng krisis at magbigay ng tulong pinansyal at suporta sa kanilang muling pagbangon at pagtatrabaho. Inatasan ng Department of Finance, DBM at DepDev na bantayan ang epekto ng krisis sa ekonomiya at tiyakin ang sapat na pondo para sa mga programa. Habang ang PNP ay inatasan para siguruhin ang kaayusan at seguridad sa buong bansa habang ipinatutupad ang mga hakbang ng pamahalaan. Inatasan din ang mga lokal na pamahalaang makipagtulungan at magpatupad ng mga hakbang upang matiyak ang sufficiency ng energy supply sa kanilang nasasakupan. Habang hinihikayat naman ang mga pribadong sektor na makipag-ugnayan sa pamahalaan at magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya at pagpapatatag ng operasyon. Mananatiling epektibo ang deklarasyong ito sa loob ng isang taon
Depende kung palalawigin o babawiin ng Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.